Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng James. Ako po si Islangga, ang inyong tagapaghatid mula sa aklat ng James. At bago po tayo mag-umpisa ay samahan niyo po ako ng manalangin. At Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. James chapter 4 verse 1. Makinig po kayo. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iingot, kayo'y wala, kayo'y nagsisipatay, at kayo'y nangag-iingit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangagkikipag-away at nangagkikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo'y nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitangkap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayo'y mga ngalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino man ay mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip baga ninyo ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kapuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilihian. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansan sa mga paglalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop na kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tataka siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo'y mga may dalawang akala. Kayo'y magpipighati, kayo'y mga pighati, magsihibig at magsinangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng pag-ibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakangbaba kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid, nang nagsasalita laban sa kapatid o mahato sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan, at humahatol o kautusan dapat kung ikaw ay mahato sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, at makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagmawasak, natapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Magsiparito ngayon kayo'y magsisipag, sabi ngayon, bukas ay magsisiparoon kami sa gayon bayan, at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo nga hindi nakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang sinisinaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Tatapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo, at ang lahat ng
ganitong pagmamapuri ay masama. The last was James chapter 4 verse 17. Ang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito ng kasalanan sa kanya. So ano bang ibig sabihin ng mga sinasabi po ng aklat ng James? 4 na po kabanata at hanggang 17 po ang mga sinasabi dito po. So ano pa po ba ang mga kasabihan na sinasabi dito? Kung ano sino ang nagsisitanggap at bakit nagsisihi kayo ng masasama at uli ninyo ang kalayawan. Bakit nga ba na ginugulo o ginugulgul nyo ang inyong sarili sa kalayawan? Bakit hindi nyo gawin ang kabutihan? Mahirap bang gawin ang kabutihan o sa kasamaan? Ang kasamaan ay ikaw ay kakabahan. Ngunit kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ay maganda ang iyong pakiramdam. Pero bakit kaya napakahirap gawin ito? Bakit kaya ginagawa ng tao na gumawa ng kasamaan? Ang pinapagawa sa inyo ang sumunod sa aral. Hindi lang ako, kundi kayo din. Pero bakit kaya nahihirapan ang mga tao na gumawa ng kabutihan? Ang ginagawa puro kasamaan. Bakit kaya? Inggit ang tinatawag. Bakit kaya? Bakit kaya nagbubuhat ang mga ngon? Bakit kaya gumagawa ng ganyan? Sapagkat ikaw ay naiinggit. Kaya gumagawa ka ng masama at naghahatol. Naghahatol ka dahil hindi ka kontento sa buhay mo. Naghahatol ka kasi ikaw mismo ang gusto mo ikaw ang masunod. Ayaw mo mapagsabihan. Ayaw mo may didikta sa'yo. Gusto mo laging yung ikaw ang masusunod. Gusto laging hindi ka gusto na ikaw ay mapagsasabihan. Ayaw mong tumino. Ayaw mong gumawa ng kabutihan. So saan ka mapupunta dahil ikaw mismo gumagawa ng kasamaan? So ano bang ibig sabihin ng aklat na po ito? Upang ihatid ang mabuting aral. So bakit po si James nagbibigay ng mga kabutihang aral para ipag-alam ng mga tao o ipag-alam niya sa mga tao na ang kabutihan na ginagawa o ang kabutihan na sinasabi ng aral na ito o aral ng Panginoon na kailangan natin ipagpatupad, na kailangan natin sundin ang aral na inihabilin niya. At bakit tayo inihabilinan? Sapagkat ayaw niya tayong mapunta sa kasamaan. Hindi po ba? Gusto mo bang maging mapunta sa kasamaan na ikaw umiiyak sa sakit mula sa apoy? Gusto ba ng gano'n na makikita ka ng pinaniniwalaan na ikaw ay naghihirap? Pero bakit kaya ang hirap gawin ang kabutihan kaysa kasamaan? Kaya nga nag-iwan po siya ng aral para tayo ay mapaliwanagan o para tayo ay mapasa kanya. Pero bakit kaya hindi na magawa ng mga tao? Kung talagang naliliwanagan ka sa mga kasabihan nito, ang aklat na binabasa po natin, sana'y naunawaan niyo po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong tagapaghatid, si Miss Langga. God bless po sa inyong lahat at pagpalain po kayo. At sana'y naunawaan niyo po ang aking mga inihahatid